Okay, so ito na nga. Aayusin na namin ng bike. So, or motor namin. Ang asawa ko, naghahanap pa ng materyales. Kay uho naman ang bike. Pasensya na, gatuwad-tuwad ang mega nyo dyan. Tuwad-tuwad lang para makayong motor. Check kung ano ang dapat i-unlock ng mga adjustments. Tira. Sige, observe. Kulikot. Kung anong kayuhon. Kaya kulang pa mga gamit naman. Kulang pa screwdrivers, Allen key, mga tornilyo, llave de tubo. Kita nyo dyan buli naman. Ang asawa ko, kapag hindi pa ka perfect fit na screwdriver, para maging okay ang aming motor, kaya dapat baklasin talaga buong kaha ng motor para ilagay yung crash pad. So, yung pagbaklas ng motor, hindi basta-basta, kailangan step by step. Kailangan matanggal yung mga screw, tapos may mga additional locks pa yun. Tapos iingatan pang walang matama ang cable, wirings, mga important connections. Kaya natagalan kami dyan. Kasi mano-mano yan. Tapos may mga screw pa na mahirap kasi dapat i-angle mo pa kasi mahirap yung angulo, hindi mo makuha kasi hindi mo matatanggal or hindi mo maiikot yung screwdriver. Kaya tulong-tulong talaga kami dyan. Kaya sobrang tagal niyan. Nakailang hanap kami ng tool set, toolbox kasi iba-ibang tools yung gamit namin dyan. Kasi hindi mo siya pwedeng ikabit na rektang kabit lang. Kailangan talaga natanggal yung kaha ng motor. Tapos ayan, hanap ng mga kailangan pang materials tsaka tools kasi hindi nga magkasya o hindi matanggal. Tapos ayun, ako tinesting ko na yung flathead screwdriver. Lahat ng klase ng screwdriver meron kami dito. Madami kaming tools kasi yung kuya ng asawa ko may tool set din. Tapos sa daddy niya, sa lolo niya, halos lahat na hinanap namin para maging ayan, dumadaan-daan na yung pinsan ni Jan tsaka yung anak ng kapitbahay namin, ang cute-cute. Nagbabike yan sila tuwing hapon. Timing naman kasi sunny day ngayon, so yan yung perfect time na maayos yung motor. Kasi yung last time, isang crash pad lang yun, pahirapan pa kasi halos half day namin ginawa yun kasi hindi pa namin alam, first time pa namin bulaklatin yung yung kaha ng motor. Ngayon alam na namin paano. So ayan na nga, tinatanggal namin pa unti-unti yung pisa sa baba. Tapos dalawa talaga kami kasi hindi pwedeng isa lang. Kasi yung pressure pagka tinanggal mo sa baba, pwedeng mag-crack yung yan, yung plastic na kaha. Kaya dapat dahan-dahan yung pagtanggal. Dapat may mahawak sa gilid, sa gitna balance yung pagkakahatak dyan. Kakita nyo, tulong-tulong talaga kami. All around na ako, minsan katulong, minsan model, minsan taga-grocery, minsan taga-linis, minsan Disney princess, minsan mekaniko, minsan taga-hugas ng plato, taga-luto. Dito talaga sa ibang bansa, dapat all around ka. Wala ka dapat arte sa buhay. Yan, asawa ko pumasok sa loob ng motor. Kasi ang hirap yung anggulo ng pagkasa motor. Dapat pagka kailangan humiga ka talaga dyan sa ilalim ng motor or sasakyan, ganyan talaga dapat. Ay, pasensya na sa aking dyan. Yung aking lubot ba, puwit. Excuse nyo na lang. Ayun, natanggal na yung nasa baba. Pero hindi pa fully tanggal yan. Kasi marami pang mga screws dyan. May mga screw pa sa loob. Kasi minsan naka-double screw yan. May sa labas na screw. Tapos may mga sa inside pa na hidden screws. So hindi mo talaga yan matatanggal basta-basta. Tignan yung asawa ko. Struggle is real talaga. Ako halos mag-split na ako dyan. Kaya ito ating video ay ganyan lang. Tapos ayun yung mga bata dumadaan-daan nagbibisikleta ang mga yan. Dalawang bata yan, nagka-cute. Dito pala sa ibang bansa pag nagbabike yung mga bata, wala ng side wheels. Yung paan na lang nila
hindi sila nagpe-pedal pero nagbabalanse. Tapos yung pang brake nila at pang tukod, paa lang din nila. Bali 2 gulong lang yung bike nila. Ang gagaling. Kahit 1-year-old pa lang minsan or 2 years old, marunong na magbike. Dito, kasi bata pa lang tinitrain talaga nila. Importante kasi talaga dito na marunong ka na swimming or yung pagbibisikleta. Ayan. So, dati hindi pa namin alam paano ilagay talaga properly yung crash pad kasi mahirap. Ayan, alam na namin. Pero mahirap pa rin. Ilang oras kami kaya dyan. Kaya naka-timelapse to. Kasi ang daming gagawin dyan. Daming aayusin, daming tatanggalin, tapos ikakabit mo uli. May ikakabit kaming component before, tapos may ikakabit kaming kaha. Ibabalik naman yung kaha ng motor. Tapos doon namin sa labas ikakabit yung parang main frame na ng crash pad. Pero yun, nakita niyo yung bata, ang cute. Dumadaan. Babalik pa yan, tingnan niyo. Dadaan ulit yan. Ang haba na nitong voice over ko, ang haba na ng video. Pero naka-timelapse na to, promise. Kasi sobrang tagal namin dyan, nagayos. Hindi naman siya sobrang tagal, I mean, matagal. Pero compared nung last week, ay sobrang hassle talaga yun. Ayun na yung mga bata, bumalik na. Tapos makikita nyo dito maya-maya konti yung pusa namin, papasok dyan, tingnan nyo. Ayun yung bata, nakikita nyo, cute-cute. Ganito kasing tiyempo, maganda mag-ayos ng motor sa labas kasi may init. Ayun na yung pusa, si Biba. Lalapit yan sa camera. Di ko alam bakit lumapit sa camera. Tinignan pa yung